Mag-asawa'y pinagsama, isang kasunduan ang nabuo, sina Zhou Yuchen at Zhang Xuying ang kapalaran ay nagtagpo, tunay na isang perpektong tugma. Hindi ko inaasahan. Ako pala'y magpapakasal sa isang lalaking. Hindi ko pa nakikita ang mukha. Miss ko, kahit na ang dowry ay 2 malaking tandang at isang basket ng itlog, pangako, magsisipag ako sa trabaho para mabigyan ka ng magandang buhay. Ito ang pamanang kayamanan ng pamilya Zhou. At ito rin ang tanging mahalagang bagay sa pamilya Zhou. Kapag sinuot mo ito, isa ka ng miyembro ng pamilya Zhou. Huwag kang mag-alala. Ngayon na pinakasalan na kita. Simula ngayon, ikaw ang nag-iisa kong lalaki. Pagsisikapan kong mabuhay ng maayos kasama ka. Ay, patayin ang ilaw at saka iyon. Sige. Gabing iyon ay napakadilim, hindi ko man lang nakita ang kanyang mukha. Kuya Zhao, gising ka na ba? Kung hindi ka pa aalis, hindi ka na aabot sa tren patimog. Papunta na. Si Yuying, ang asawa mo. 5 taon nang walang balita. Ay, sigurado. Iniwan na niya kayong mag-ina. Bakit hindi ka na lang sumama sa akin? Mas mabuti pa kaysa sa maghintay sa wala. 'Di ba? Naku, naglakas loob kang kagatin ako? Layas, huwag mong aabusuhin ang manugang ko. Layas. Nay, hindi talaga ito maaari. Matagal nang nawala si Yuchen at wala kaming balita. Nakapagdesisyon na ako, pupunta ako sa bayan para magtrabaho, para buhayin kayo ni Tongtong. Shuying, sandali pa. Nagpadala na ako ng balita kay Yuchen sa pamamagitan ng iba. Siguro babalik siya sa loob ng 2 araw. Nagdesisyon na ako, ayoko nang maghintay. Sa loob ng 5 taon na ito, malinaw na ang isip ko. Kailangan mong umasa sa sarili mo sa lahat ng bagay. Mama, wag kang umalis. Mama, wag mo kong iwan. Mama! Tongtong, Tongtong, kailangan kong siguraduhin na ikaw makakapamuhay ng maayos. Mama, Mama! Kumukuha ng trabahador ang pabrika ng burda. Mga dalaga. 5 taon na, Xuying. Nandito na ako. Natupad ko na ang aking pangako noon. Maari ko na kayong bigyan ng mas magandang buhay. Ang laking sasakyan, hindi pa namin nakita ang ganito. Ang nakaupo ba sa loob ay ang manager? narinig ko na si Manager Zhao ay bata at may kakayahan. Kumita ng malaking pera sa loob ng ilang taon at bumalik upang magtayo ng pabrika. Napakaganda ng benepisyo ng empleyado. 20 piso pataas bawat buwan. Ay naku, mag-apply na tayo, mag-apply na. 20 piso isang buwan. At may day off pa sa isang linggo. Kung gayon, sa katapusan ng linggo, makikita ko na si Tongtong. Mag-apply ako. Inspector, tingnan mo. Ito ang meat ticket na inipon ko ng kalahating taon. Kunin mo. Siguraduhin mong papasa ako sa pagsusulit. Huwag kang mag-alala. Tiyak na matagumpay kang makaka-hire. Halika na. Manager, sila ay nangungutong. Dapat ba natin silang pigilan kaagad? Huwag kang magmadali. Kapag natapos na ang panayam na ito, saka natin sila huhulihin. Napakasimple lang ng panayam. Sa loob ng itinakdang oras. Kung sino ang makakatapos magborda ng karakter na double happiness, siya ang magiging empleyado ng pabrika ng pagbuburda. Magsimula na. Tapos na ang oras. Ang nakapasa sa panayam ay ikaw, manatili ka. Ikaw, umalis ka. Hindi. Mas maganda ang pagbuburda ko kaysa sa kanya. Bakit siya at hindi ako? Ikaw, isang taga-bukid. Siya ay taga dito sa aming bayan. Maaari mo ba siyang pantayan? Mga taga-bukid ay puro daya lang.
Huwag na huwag niyo siyang tanggapin. Diskriminasyon ang ginagawa nyo. Kaming mga taga-bukid ay sanay magtrabaho. Umalis ka na nga. Huwag kang maging balakid dito. Halika na, halika na. Umalis na tayo. Ang meat ticket ko. Ang meat ticket mo? Ito ay malinaw na mula sa kanyang damit. Nangungutong kayo. Pupuntahan ko ang manager para makipag-usap. Ay, ang manager ay sobrang abala. Maaari ka bang makipagkita sa kanya? Ikaw na isang taga-bukid? Kung hindi ka aalis, palalabasin kita. Bilisan mo at umalis. Anong nangyari? Bakit niyo siya tinulak palabas? Direktor, bakit ka narito? Siya ang direktor? Ang bata at ang lakas niya tignan. Ang burdang ito ng babaeng ito, hindi talaga po pwede. Tapos nagmamatigas pa rin siya na pumasok sa pabrika. Hindi ko talaga siya mapatalsik. Nagsisinungaling ka. Ito ang burda ko. Iyang isang iyan ang burda niya. At kayo pa ay nagnanakaw at tumatanggap ng suhol. Siya na isang probinsyana? Paano niya kayang makaburda ng ganito kaganda? Ang burdang iyon, ako ang bumurda niyan. Nagsusumikap ako para sa pabrika. Paano ako tatanggap ng suhol? Direktor, huwag kang makinig sa pinagsasabi nitong mangmang na magsasaka. Talaga ba? Ang pagtanggap mo ng mga meat ticket, nakita ko na mismo sa sarili kong mga mata? Direktor, naunawaan ko na ang pagkakamali ko. Patawarin mo na ako kahit minsan lang. Ang pabrika natin ay hinding-hindi tatanggap ng manggagawang tulad mo na may masamang pag-uugali. Tanggal ka na. At ikaw rin, umalis na rin kayong dalawa. Hindi ako aalis. Naipasa ko na nga ang pagsusulit. Bakit ako aalis? Uulitin ko, ang pabrika natin ay hinding-hindi. Gagawin ang ganoong uri ng diskriminasyon sa pagitan ng lungsod at kanayunan. Nagmula rin ako sa kanayunan, ang pabrika natin ay tinitignan lang ang kakayahan. Si direktor ay talagang isang matagumpay na tao. Ang galing ng pananaw niya. Ano bang problema mo? Tinanggap mo ang meat ticket ko. Hindi ako aalis. Hindi ako aalis. Direktor? Direktor. Direktor? Direktor? Bigyan mo ako ng pagkakataon. Direktor? Kasama? Kasama, sa iyong husay, kaya mo nang sumali sa paligsahan ng mga bihasang manggagawa sa pabrika. Sekretarya Lee, itala ang impormasyon. Makakapagsimula ka na sa trabaho bukas. Sabihin ang pangalan at ang address ng bahay. Ang pangalan ko ay Zhang Xiuying. Nakauwi sa Dango Village. Ang kanyang pangalan, bakit parehong-pareho sa asawa ko ang address? Baka siya ang asawa kong hindi ko pa nakikita? Kasama, may asawa ka ba? Ang pangalan niya ay... Wala. Wala akong asawa, binata pa rin ako, isa pa rin akong dalaga. Nakasaad sa anunsyo na tanging mga hindi kasal na babae lang ang tatanggapin. Kung malaman ng manager, nakasal na ako, tiyak na hindi niya ako kukunin. Mukhang tagabayan din tayo. Nakatira rin ang pamilya ko sa Donggo Village. Mukhang pareho lang ng pangalan at parehong baryo. Mali ang hinala ko. Gusto kong sabihin ang magandang balita na ito sa pamilya ko. Gusto kong humingi ng leave para makauwi. Buti na lang. Uuwi rin ako para bisitahin ang asawa ko. Sama ka na lang sa akin. Salamat, manager. Manager, sirain po ba ang kotse ninyo? Hindi ko mabuksan ang hawakan. Sandali. Ako na. Libo-libo ang halaga ng kotse ng manager, huwag mong sirain. Mag-seatbelt ka. Anong belt? Manager, bumili pala kayo ng Jiwei brand walnut crisp? Iyon ang pinakamahal sa lahat ng walnut crisp, katumbas ng isang buwang sahod ang isang kahon. Ilang taon na akong hindi umuuwi. Bumili ako ng walnut crisp para humingi ng paumanhin sa asawa ko. Napakabuti ninyo sa asawa ninyo. Hindi katulad ng asawa ko, hindi ko alam kung nasaan na siya. Kasamang si Yuying, nasaan ang bahay mo? Mukhang ito ang daan papunta sa bahay ko. Nasa unahan lang. Hindi ba iyon ang bahay ko? Naging asawa ko ba si Zhang Xiuying? Naku, bigyan mo ako, boss. Huwag mag-agawan, meron para sa lahat. Para.
Ay, Shuying. Nakarating ka na ba? Ayoko nang abalahin si Manedier. Natulungan akong dalhin ang mga repolyo. Ako na lang ang mamimili at mag-uuwi. Nakarating na. Dito na, Manager. Bumalik na kayo. Siya pala ang kapitbahay ko. Nagkamali ako. Huwag mag-agawan. Huwag mag-agawan. Meron para sa lahat. Huwag mag-agawan. Bigyan mo ako ng 10. Uuwi na ako para mag-asim ng gulay. Ay nako, huwag kang maingay. Kakatulog lang ni Tongtong. Ay, ayos lang. Hindi pa iyan magigising agad. Ay? Ano ang ginagawa ninyo? Pinakiusapan ako ni Shuying na bantayan ang bahay niya. Hindi ko hahayaang apihin ng mga estranghero si Tongtong at ang nanay niya. Sino ka? Bakit ka nakatingin? Anong relasyon ninyong dalawa? Ha? Siya. Asawa ko. Anong relasyon pa ang gusto mong sabihin namin? Ang babaeng ito. Nag-akalang nagtataksil siya habang wala ako. Kuyang Tianyo? Bakit ka nananakit ng tao? Pinlano lang naman ang kasal namin. May mali rin ako na umalis ako ng 5 taon. Mas mabuti pang maghanap ng pagkakataong magdiborsyo. Sinasaktan niya ako. Ay, sino yan? Nagmamaneho na hindi tumitingin. Nadaganan mo ang repolyo ko. Sino ang nagmumura sa akin? Suya? Nakabalik ka na pala? Oo. Tingnan mo, sayang ang mga repolyo ko. Bakit ka bumili ng napakaraming repolyo? Nakita kong nagbebenta ng murang repolyo sa tabi ng kalsada. Naisip kong ipagbalot si Tongtong ng dumplings na may palaman na repolyo at magprito ng maasim at maanghang na repolyo. Kaya ako... Tianyo, anong nangyari sa mukha mo? Ikaw pa ang nagsabi niyan. May dumating na kakaibang lalaki sa bahay ninyo at bigla na lang akong sinuntok. Sino ang walang modo na yan? Huwag mo nang banggitin, baka isa na naman yan sa mga lalaking baliw na may gusto sa'yo. Pero iniwan niya ang 2 pakete ng Z-Way brand persimmon cake. Napakaswerte mo. Z-Way brand persimmon cake? Bumili ka pala ng Z-Way brand persimmon cake? Ang aming manager ay nagdala rin ng 2 pakete ng Z-Way brand persimmon cake. Wow! Oh, ito ay taoso. Paborito ni Tongtong ang taoso. Napakasarap nito. Hindi ko to ibibigay sa iba. Sigurado ka? Iyan ang pinakamahirap bilhin na taoso sa buong probinsya. Paano naman may magtatapon lang nito kung saan-saan? Naku, tingnan mo mismo kung ayaw mong maniwala. Wala namang kahit ano. Mali lang ang nakita mo. Ay, bakit? Anong nangyayari? Baka dinampot ng aso? Napilitan lang akong magpakasal? Tiyak na hindi papayag si mama sa diborsyo. Hindi niya ito dapat malaman. Ay. Xiao Zhao, nakabalik ka na pala. Bakit hindi mo man lang sinabi? Nasa loob ang nanay mo, halika sa loob at umupo. Hindi na ako papasok. Bumalik ako ngayon para sana hilingin kayo na kausapin ang asawa ko tungkol sa diborsyo. Huwag na huwag ninyo itong sasabihin sa nanay ko. Diborsyo? Ang kasal na iniutos ng magulang at pinagsama ng tagapamagitan ay hindi biro. Paano mo naman masasabing makikipaghiwalay ka agad? Isang relasyon kung isa lang ang nananatiling lumalaban. Wala na itong dahilan para umiral. Kaya kailangan kong makipaghiwalay. Sino ang nagsasalita? Anak, ikaw na masamang bata ka. Ilang taon na rin na walang balita. Miss na kita, nanay. Nanay, ngayon na lumabas ako, malaki ang kinita ko. Ngayon na bumalik ako. Hindi na ako aalis pa. Kagagaling mo lang dadalhin kita para makita si Shuying siguradong matutuwa siya. Alam mo ba na ipinanganak ka niya ng... Nanay? Sa tingin ko, hindi siya matutuwa. Mapabigla siguro siya. Nakita ko na siya. Huwag ka nang mag-alala. Teka nga pala. Nasaan ang marriage certificate ko?
Natakot ako noon na baka ikaw ay may tutol sa fixed marriage, kaya ang marriage certificate mo, itinago ko. Sasabihin ko sa iyo, huwag mong isipin na kukunin mo yan. Sige na nga. Nanay, ang perang ito, kunin mo muna. Bibisitahin ka ng bata sa loob ng ilang araw. Talaga nga na ang mga lalaking kumikita ng malaki. Ang unang bagay na ginagawa ay iwanan ang asawa nila. Sayang naman ang napakabait na babaeng tulad ni Xu Ying. Ang kompetisyon na ito, talagang sineseryoso ng mga leader ng probinsya. Sabi, ang unang pwesto, hindi lang makakakuha ng 500 yuan na gantimpala, makakapag-promote pa bilang technical worker. Napaka-liberal naman ng manager, ano? Kailangan mo ring makuha iyon. Dito sa atin, ang pinakamagaling sa technical ay si Xu Ying at Xiao Hong lang siguro. Gusto mo akong kalabanin? Masyado ka pang bata. Jiang Xu Ying. Ngayon, aking ipinahahayag, ang unang paligsahan sa pagbuburda ng Xiu Yu Embroidery Workshop ay magsisimula na. Lahat bilisan ninyo at umupo na. Malapit nang magsimula ang paligsahan. Isang patak lang ng parakwat ay kayang palambutin ang iyong kamay. Ang 500 pisong ito para kay Jiang Xu Ying ay sa akin lang dapat. Ay nako. Hindi ba't nagbuhos lang ng mainit na tubig? Ikaw, Jiang Xu Ying, bakit hindi ka nalang sumali sa kompetisyon? Hayaan mong samahan kitang magpahinga sa labas ha? Halika, alis. Ganito kasakit, paano namang tubig lang iyon? Ano ba talaga ang ibinuhos mo sa kamay ko? Ikaw naman, hindi mo naman pwedeng gawin iyan dahil lang mas magaling ako magburda kaysa sa iyo para siraan ako ng ganitong paraan, hindi ba? Anong nangyayari? Iyan ay parakwat. Kumuha kayo ng tao, arestuhin ninyo siya. Hindi, hindi. Kasama Xu Ying, kumusta ang kamay mo? Direktor, hindi dapat nagdidikit ang babae at lalaki. Kung gayon, dadalhin kita sa ospital. Hindi, kailangan kong ipagpatuloy ang paligsahan. Kailangan kong patunayan na ang mga babae ay may kakayahang tumayo sa sariling mga paa. Ang babaeng ito ay napakatibay, talagang kahanga-hanga. Tapos na ang paligsahan. Natapos na ng lahat ang kanilang mga burda. Talagang mahirap magpasiya kung sino ang mas magaling. Bakit hindi na lang sila parehong una at hatiin ang premyo? Sandali lang po. Ito pala ay double-sided embroidery. Sa isang panig ay peony, sa kabilang panig ay lotus. Ang mga taong marunong ng ganitong uri ng pagbuburda ay kakaunti na. Oo nga. Hindi na nakita nitong mga nakaraang taon. Ang ganda talaga ng pagbuburda. Ang antas ng pagbuburda na ito ay napakabuhay na, umakit pa ng paru-paro. Sa tingin ko, siya lang ang karapat-dapat sa unang pwesto. Napakagaling nga. Kasamang Xu Ying, binabati kita sa paggamit ng unang pwesto. Direktor, ano ang gagawin sa babaeng ito? Tinanggal na siya sa trabaho ng pabrika. Dalhin siya pababa. Hindi ako aalis. Bakit? Hindi naman nasira ang kamay niya. Gumamit ka na ng parakwat, nagmamatuwid ka pa. Siya ay talagang may pusong ahas. Dalhin siya. Bitawan niyo ako, Direktor. Bitawan niyo ako. Kasal siya. Hindi siya pwedeng tumanggap ng premyo. Kasal na pala si Xu Ying? Ang pabrika natin, hindi ba binibigyan lang ng trabaho ang mga dalaga?
Bakit wala pong litrato sa kasal na ito? 2 taon na ang nakalipas, hindi ko sinasadyang natapon ang pandikit. Kaya nadikit ko ang sertipiko ng kasal. Direktor, isang sinungaling na may masamang ugali, hindi siya nararapat na manatili sa pabrika. Kasamang Shuying, paano mo ipapaliwanag ito? Ako ay talagang kasal. Ha, tingnan mo, inamin niya mismo. Direktor, dapat mo siyang tanggalin. Kasamang Shuying, dapat mong malaman, ang unang kondisyon sa pagkuha ng mga manggagawang babae sa pabrika ay dapat mga dalaga lamang. Direktor, hindi ko talaga maintindihan bakit hindi makakakuha ng mga kasal na babae ang pabrika. Kahit na ako ay kasal, hindi nito naapektuhan ang aking pagbuburda at hindi rin nito naapektuhan ang aking trabaho. Sa tingin ko, ang regulasyong ito ay diskriminasyon laban sa mga kababaihan. Bakit ang daming kung bakit? Lahat ng pabrika ay may ganyang regulasyon. Kung ang lahat ng kasal na babae ay lalabas upang magtrabaho, sino ang mag-aalaga sa mga bata sa bahay? Lahat ng pabrika ay may regulasyon, ibig sabihin ba ay tama lahat ito? Kung ang mga lalaki ay nagtatrabaho sa labas at malayo sa bahay sa buong taon, at ang mga babae ay hindi nagtatrabaho, magugutom ba ang mga bata? Walang problema sa sinabi ni kasamang Zhang Shuying. Ang probisyong ito ay para lamang ikulong ang mga babae sa bahay. Bilang isang pangunahing pabrika sa county, dapat tayong maging halimbawa at sirain ang regulasyong ito upang bigyan ng pagkakataon sa trabaho ang mga kasal na babae upang sila rin ay makapaglikha ng sarili nilang halaga. Tama si Director Zhao. Hindi ko rin gusto na mawalan ng trabaho pagkatapos magpakasal. Halika! Binabati kita kasamang Shuying. Ngayon ipinapahayag ko, si kasamang Zhang Shuying ay magiging technical worker ng ating pabrika. Halika! Kasamang Shuying, tutulungan kitang disimpektahin. Pakita mo ang iyong kamay. Sige po, salamat po, Direktor. Mabuti na lang at naipon ko na ang pulseras kanina, kaya hindi ito nasira. Kasama Shuying, hindi ko inakala na sa murang edad mo, ikaw ay kasal na. Manager, hindi ba't ikaw ay kasal na rin? At nakita ko rin na napakabuti mo sa iyong asawa. Sayang lang. Malapit na akong mawalan ng asawa. Bakit mo nasasabi iyan? Kasalanan ko rin, napakatagal ko nang malayo sa bahay. Inakala ko na kapag nagkaroon ako ng kaunting tagumpay, makakabalik na ako sa bahay. Ngunit hindi ko inaasahan na may iba na siyang lalaki. Inamin mismo ng asawa mo? Nakita ko ng sarili kong mga mata. Kailangan pa ba niyang umamin? Saka, sa harap ko pa, ipinagtanggol niya ang lalaking iyon? Sa sobrang galit ko, umalis na lang ako ng walang salita. Manager, sa tingin ko ang ganitong bagay, mas mabuti na itanong ng harapan para maliwanagan. Hindi lang sa isang panig, ay agad mong sasabihing nagtaksil siya. Paano kung magkaibigan lang pala sila? May punto ka rin. Sa darating na linggo na lang ako uuwi at kakausapin siya ng maayos. Walang hiya kang masamang tao. Bakit ka nagtatago sa bahay namin? Bata? Paanong may bata sa bahay ko? Baka anak siya ng kabet? Hindi. Dapat linawin ko, baka akin siya. Batang maliit? Ilang taon ka na? Nag-iisa ka? Nasaan ang nanay mo? Sabi ni Mama, kapag tinanong kung mag-isa ba ang bata, siguradong kidnapper iyon. Magkukunwari akong may tatay para takutin siya. Tatay! Ang kabet na ito, nakuha pang makapasok dito. Sa bahay ko nakatira, kahit asawa ko ang asawa niya, at anak niya ang pinalaki. Ang galing ko, sa isang sigaw ng tatay, napatakbo ko ang kidnapper. Tongtong, mayroon bang pumunta rito kanina? Mama, may kidnapper pong dumating kanina. Ano? Sa susunod na may mangyaring ganito, tandaan mong sabihin mo sa akin. Naintindihan mo ba? Opo, naintindihan ko.
Manang Zhang, maghihiwalay na tayo ngayon at sumama ka sa akin. Ay. Si Xu Ying ay masipag at matipid. Sa mga nakaraang taon, nakita ko mismo kung paano niya pinalaki ang bata at nakasama ang nanay mo. Manang Zhang, ang kasal na walang pagmamahal ay hindi patas para sa ating dalawa. Lalo na ngayong mga nakaraang taon. Hindi ako nakasama sa bahay. Mayroon din akong responsibilidad. Kaya ngayon gusto ko lang makipaghiwalay. Pero malaki na ang bata? Hindi mo na ba pag-iisipan pa? Manang Zhang, hindi sigurado kung akin ang batang iyon. Anong klaseng salita iyan, maliit na Zhao? Si Xu Ying ay... Tama na, Manang Zhang. Alam ko na ang gagawin ko. Sige na nga. Kung napagdesisyonan mo na, halika. Tutulungan kitang kausapin siya ngayon. Dahan-dahan. Lumang Zhao? Lao Zhou? Tita Zhang, ikaw na muna ang pumasok, haharapin ko lang ang kaibigan ko. Xu Ying. Tita, dumating na po kayo? O upo po kayo? Hindi na ako uupo. Naparito ako para sabihin sa'yo ang isang bagay. Ano po yon? Ang asawa mo? Gusto kanyang hiwalayan. Bumalik na siya? Bakit, hindi mo alam? Hindi ko alam. Hindi pa nga nagkikita gusto ng makipaghiwalay? Talaga namang traitor. Sandali. Sinabi niyo po kanina, gusto niya akong hiwalayan? Bakit? Ay, edi ba yun na yun? Alin? Sabi nila hindi nangangaliwa ang mabuting lalaki. Sa tingin ko itong si Zhou Yuchen, hindi ka talaga niya deserve. Ibig niyo pong sabihin, gusto niya akong hiwalayan para sa ibang babae. Nagsasama na sila? Hindi yan. Haka-haka ko lang yan. Sabi-sabi naman, kapag mayaman ang lalaki nagbabago. Ano pa bang ibang dahilan? Sobra na siya. Xu Ying, sinong kausap mo? Shh! Huwag mong sabihin sabyanan mo ha? Pinagbilinan niya na huwag sabihin. Ma, wala po. Xu Ying, nasa labas lang siya. Diretsahin mo siya kung may sasabihin ka. Hindi ko inakala na sa unang pagkikita namin pagkatapos ng 5 taon, makikipaghiwalay lang siya sa akin. Hoy, Lao Zhou, bakit nandito ka pa? Kakadating lang sa akin ng balita, ang mga pinuno ng county pupunta na sa pabrika mo ng burda para bumisita. Malaking bagay ito. Kaya kailangan kong bilisan at pumunta doon. Ay, nasaan na ang tao? Gusto magdiborsyo pero hindi magpakita. Alam din niya na siya ang may mali. Itong si Xiao Zhou, umalis na hindi man lang nagpaalam. Ate, pakiusap, pakisabi kay Zhou Yuchen kung gusto niyang magdiborsyo. Dapat siya mismo ang pumunta at magpaliwanag sa akin at sa bata. Magbigay ng account. Kung hindi, hindi ako makikipagdiborsyo. Ate, sino ito? Asawa ni Xiao Zhou. Ang lakas ng loob niya? Sino ang gumalit sa kanya? Sino pa ba? Kundi ang matalik mong kaibigan, gumawa ng kalokohan, pinipilit makipagdiborsyo sa asawa niya. Sabihin mo, noong una ang dalawang ito, ako ang nagpakilala kaya sila nagpakasal? Ngayon kung maghihiwalay sila, saan ko ilalagay ang mukha ko? Ate, itong si Lao Zhou ay hindi gagawa ng kalokohan. Nagkamali ka ba? Huzi, nagkamali man o hindi, tulungan mo ang ate na kumbinsihin si Xiao Zhou. Hindi biro ang kasal, hindi ito basta-basta pwedeng hiwalayan. Ate, si Zhao Yuchen, siya ang matalik kong kaibigan, ako na ang bahala rito. Mag-ho-host tayo ng isang ballroom dancing competition. Anong tinitingnan ninyo? Nag-anunsyo ang pabrika. Nalilinisin daw natin ang gusali ng pabrika para sa isang ballroom dancing competition. Pero kailangan pa nating mag-ayos. Saan tayo kukuha ng oras para linisin ang pabrika? Ikaw ay isang may asawa ng babae. Hindi ka siguro interesado sa ganitong uri ng aktibidad, ano? Bakit hindi ikaw ang maglinis? Walang problema. Magpatuloy lang kayo, ako na ang bahala rito. Napakagaling. Susukatin ko ang pinakamagandang damit ko para humigit sa lahat ng babae. Tingnan mo, bilis. Ang ballroom dancing competition malapit nang magsimula. Ikaw, bakit ganyan kakalugi?
Ang hirap naman ng suot mo. Paano ka makakasama sa amin ang mga magagandang dilag para sumayaw? Hoy, umalis ka na agad dito. Huwag kang magdulot ng masamang impresyon sa pabrika. Aalis ako pagkatapos kong maglinis. Ano pa ang hinihintay mo? Gugustuhin mo bang isipin ng lahat ng pupunta rito na ang ating mga manggagawa ay katulad mo? Umalis ka na. Huwag kang istorbo rito. Lumayas ka na. Ingat! Kasama Xu Ying, ayos ka lang ba? Ayos lang, ayos lang. Ano ang ginagawa ninyo? Direktor, ang suot ni Zhang Shuying ay ganyan, nakakaapekto sa imahe ng aming pabrika ng burda. May social dance competition kasi. Lahat ng kabataan sa pabrika ay darating dahil sa kanya. Paano kung walang lalaking magkagusto sa akin? Pero hindi ninyo rin naman dapat gawin iyan na itulak ninyo siya basta-basta, di ba? Multahan kayo ng 1 buwang sahod. Shuying, hindi namin sinasadya. Sabihin mo sa direktor, ipagmakaawa mo kami. Oo nga. Tinulak ninyo ako kanina, kaya dapat lang na magbayad kayo. Hindi naman ako isang madaling saktan na tao na pwedeng paglaruan. Hindi ko inaasahan na si Zhang Shuying ay may prinsipyo pala. Kasama Shuying, sasama ako sa iyo para bumili ng damit. Hindi. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Direktor, ako ay isang kasal na babae, kaya hindi na ako sasama sa ganyang kasiyahan. Ang pagdaraos ng kompetisyong ito ay para talaga mapayaman ang buhay ng lahat. Ang pagbili ko ng damit para sa iyo ay para sa pagtulong mo sa lahat, sa pag-aayos ng lugar ng kompetisyon. Ito, ang gantimpala mo. Salamat po, Direktor. Tara. Kung alam ko lang na bibigyan ng gantimpala ng direktor ng damit, sana ako na lang ang naglinis. Bakit siya pa? Si Zhang Shuying? Tama. Dito na lang, pwede ba? Pumasok ka. Ano sa tingin mo? Maganda ang kulay na ito. Oo nga. Maligayang pagdating. Ano ang maitutulong ko sa inyo? Kunin ninyo rito ang pinakamahal na damit para sa akin. Opo, sir. Hindi na po kailangan ng pinakamahal na damit, Factory Director. Sobrang magastos naman po yan. Dapat ang suot ng empleyado ko ay ang pinakamahal. Napakahusay ng Factory Director sa kanyang mga empleyado. Mas mabuti po siguro kayo sa inyong asawa. Ang bait ninyong tao. Sir, ano sa tingin ninyo ang isang ito? Gusto kong hiramin ang inyong gunting at karayom at sinulid. Salamat. Anong ginagawa mo? Sa tingin ko lang, may pwedeng pagandahin pa sa damit ninyo. Ikaw na probinsyana. Ano ba ang alam mo sa moda? Isa pa, kung hindi nyo naman kayang bilhin, hindi ba't sayang lang ang paggupit? Bibiling ko ang damit na yan. Tingnan natin kung paano siya mapapahiya. Ay, sige na. Nabayaran na niya, gupitin na lang niya kung paano niya gusto. Malaki ang tiwala sa akin ng manager. Hindi ko siya pwedeng ipahiya. Wow, nako. Mas moderno ito kaysa sa naunang disenyo. Ang ganda.
Gusto ko rin ang damit na ito. Kasama Shuying, tunay ngang ikaw ang pinakamagaling na mangbuburda sa aming pabrika. Ang iyong panlasa ay talagang mahusay. Ang pagiging ordinaryong empleyado mo ay isang pag-aaksaya ng iyong talento. Salamat, manager. Ang ganda. Sino yan ang ganda? Naku, Diyos ko, si Zhang Shuying yan. Naku, si Zhang Shuying yan. Ang ganda ng damit niya. Pare, sino yung babaeng yon? Ang ganda niya. Siguro empleyado ng pabrika. Empleyado ng pabrika, edi ordinaryong manggagawa lang pala siya. Kailangan ko siyang asarin ng husto. Hoy, babae. May kailangan ka? Wala naman. Gusto ko lang hawakan ka. Nasa harap tayo ng maraming tao. Paano mo nasabi ang ganyang kabastos na salita? Sabi mo suot mo yan kasi ang ganda mo. Hindi ba gusto mo lang akitin ako? Okay lang yan. Halika. Hayaan mong hawakan kita. Binabalaan kita. Nagbihis ako ng maganda para sa sarili ko. Kung magsalita ka pa ng ganyan, tatawagin ko na ang guwardiya. Sige, tawagin mo. Mas mabuting tawagin mo silang lahat para malaman ng lahat na magkasama na tayo. Sasabihin ko sa'yo, kasal na ako. Kung magpatuloy ka pa, hindi ka palalampasin ng asawa ko. Kasal ka? Ay, kasal ka na pala. Napakagaling mo. Ang isang salita mo, mas lalong nagpapainit sa akin. Huwag ka nang lumapit. Kung lalapit ka pa, tatawag na talaga ako ng tulong. Kung gusto mong malaman ng lahat na may nangyari sa atin, alam kong kayong mga kasal, ang pinakakinatatakutan ay masira ang reputasyon. Binabalaan kita, magpakabait ka, at hayaan mo akong hawakan sandali. Wala akong sasabihin kanino man. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Anong gagawin ko? Sino ang tutulong sa akin? Bitawan mo siya. Wag na huwag mong aabusuhin ang empleyado ko. Punyeta ka, pinahiya mo ako. Hindi mo ba alam? Hindi ka ba naniniwala? Makikipag-away ako sa iyo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Salamat sa iyong pag-aalala. Puno ng pabrika. Sige bata, punyeta ka, naglakas loob kang saktan ako. Naglakaloob kang mangapi ng tao sa aking pabrika? Ang saktan ka ay magaan pa. Hindi ba siya ordinaryong empleyado lang? Kung ako ang makikipagtalik sa kanya, ano ang magagawa mo sa akin? Ipakikita ko sa iyo kung ano talaga ang magagawa ko sa iyo. Ay. Guwardiya, arestuhin ninyo siya. Huwag, huwag, huwag. Tapos ka na, punyeta. Magkaibigan kami ng inyong puno ng pabrika. Hindi ka ba naniniwala na ipapapatay kita sa kanya? Ako ang puno ng pabrika? Bakit hindi ko alam? Na mayroon akong kaibigan na kagaya mo. Ikaw ang puno ng pabrika? Hindi mo man lang ako kilala? Naglakas loob kang gamitin ang pangalan ko upang manlinlang sa pabrika? Puno ng pabrika. Ako ang walang kakayahang makakita. Ako. Nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Hindi ako ang dapat mong hingan ng tawad, kundi ang babaeng ginugulo mo, ang babaeng kasama. Oo. Maliit na babae. Binibini. Nagkamali ako kanina, patawarin mo ako. Kaya kong magbago.
Ngayon ka pa humingi ng tawad, huli na. Tama. Kung patatawarin ka, hindi ito magiging patas sa ibang kababaihan sa pabrika. Hindi rin ito hustisya. Ipahahatid ko siya sa security office at arestuhin siya dahil sa pagiging troublemaker. Hindi. Nagkamali ako. Totoo. Napakayabang naman ng direktor ng pabrika. Sana ang munting insidente kanina ay hindi nakaapekto sa inyong kalooban. Para lalo pang mapataas ang inyong pagiging aktibo sa social dance, ipinapahayag ko na sa pagkakataong ito, ang unang pwesto sa social dance ay magkakamit ng isang malaking color TV. Kung makukuha lang namin ang color TV, hindi na niya kailangan pang makipag-agawan para manood ng TV sa bahay ng iba. Pero maliban sa manager, wala akong ibang kakilalang lalaki. Kung magkakaroon kami ng relasyon, hindi rin maganda sa reputasyon. Manager, ako, gusto kitang yayain sumayaw. Gusto kaya ako? Kasama, kahit alam mong hindi masaya ang kasal ko, may asawa pa rin ako. Alam ko, kaya nga alam kong may asawa ka. Kaya kita inimbitahang sumayaw. Dahil pareho tayong kasal, para hindi tayo pagkamalan ng iba. Gusto ko ng malaking color TV. Kaya pala, tutulungan kita. Halika. Simula ng laro. Binilhan na ng manager ng damit. At okay lang sana, pero pati pagsasayaw kasama siya. Huwag kang mainis. Mamaya, tingnan mo ang gagawin ko. Tara! Ayos ka lang ba? Oo, okay lang, pero parang naipit ang paa ko. Tingnan ko. Ay. Hindi po, ikaw ang manager, paano mo naman gagawin ng ganyan? Ano pa bang iniisip mo dyan ngayon? Kung nasaktan ang paa mo, sige na nga, pumunta tayo sa ospital. Hindi po pwede. Hindi ko pa nananalo ang malaking telebisyon. Hindi ako pwedeng umalis. Kailangan kong ipagpatuloy ang laro. Ano pa ba ang oras ngayon? Mas mahalaga pa ba ang isang malaking telebisyon kaysa sa paa mo? Mahalaga, gustong-gusto ng anak ko na manood ng telebisyon. Gusto kong matupad ang hiling niya. Isa ka talagang mabuting ina. Sige, tutulungan kita. Salamat, manager. Dahil sa musikang ito, siguradong hindi natin sila matatalo, pwede tayong magpalit ng kanta. Music! Tatlo? Dalawa? Isa? Sige, gumiling. Tapos na ang laro. Halata naman, ang nagwagi ng unang pwesto ngayon ay si kasamang Zhang Xiaoying. Batiin natin siya. Kasamang Zhang Xiaoying, binabati kita, sa wakas ay nakuha mo ang malaking telebisyon. Nakuha ko itong malaking telebisyon. Salamat sa kalahati ng pagsisikap mo. Huwag kang ang ganyan. Kung hindi dahil sa iyong tiyaga, hindi natin ito makukuha. Kumusta na ang sugat sa paa mo? Salamat sa pag-aalala, manager. Parang hindi na gaanong masakit. Kung talagang hindi ka komportable, mas mabuting magpatingin ka pa rin sa ospital. Nga pala, paano mo iuwi ang telebisyon? Ngayon, kailangan kong kumbinsihin sila Ozo na kalimutan ang paghihiwalay. Balak ko munang ilipat ito pabalik sa dormitoryo. Pagdating ng bakasyon, saka ko na lang iuuwi sa probinsya.
Sige, tutulungan muna kitang dalhin iyon sa dormitoryo. Direktor, hindi na kailangan. Ganitong bagay. Ako na ang bahala. Bakit ka pa nahihiya sa akin? Kasamang Shuying, hindi pa gumagaling ang sugat sa paa mo. Ako na ang magdadala pabalik sa dormitoryo bilang direktor ng pabrika. Dapat lang akong magserbisyo para sa mga empleyado. Salamat, Direktor. Tara na! Ate, dito ka pala nagtatrabaho sa pabrika? Kanina kumaway ako, hindi mo ba nakita? Sino ka? Ako ang matalik na kaibigan ni Lao Zhou. Ang pangalan ko ay Liu Quanhu. Tawagin mo na lang akong Huzi. Huzi? Ikaw, anong kailangan mo? Nandito ako para payuhan ka, huwag kang makipagdiborsiyo kay Lao Zhou. Hindi mo ba dapat payuhan ang matalik mong kaibigan, pero ako ang pinapayuhan mo? O abala lang ba siya sa pagsama sa kabit na iyon? Wala man lang oras para makita ako. Tungkol sa pagkatao ni Lao Zhou, kilalang kilala ko iyon. Sa labas, hinding-hindi siya gagawa ng ganyang bagay. Imposible. Ni hindi pa niya ako nakikita ng personal, pero humihingi na siya ng diborsyo. Noong una, siya mismo ang nagsabi sa akin na aalagaan niya ako. Ay naku, ate, ganito na lang, maghintay ka, hahanapin ko ngayon si Lao Zhou. Ang bagay na ito, kailangang linawin ng harapan. Hintayin mo ako, aalis muna ako. Ha? Hanapin si Lao Zhou sa pabrika? Ibig bang sabihin ng asawa ko, nagtatrabaho rin sa pabrika? Lao Zhou, nandyan ka ba? Bumalik ka muna, hindi natin pwedeng paghintayin ng matagal si ate. Kasamang si Yuying? Nadala ko na ang kulay na TV sa inyo. Salamat, Direktor. Tara na, ihatid na kita sa dormitoryo mo. Wag na po, Direktor. Hinihintay ko po ang asawa ko. Kakausapin ko po siya tungkol sa diborsyo. Maghihiwalay kayo? Nakabalik na ang asawa mo? May ibang babae siya. Ayaw na niya sa akin at sa pamilyang ito. Hindi ka patapatawad. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo talaga mapapatawad ang ganyang klase ng lalaki. Hindi ko rin naman po balak patawarin. Gusto ko lang po kausapin siya ng harapan. Ang mga karapatan na dapat mong ipaglaban ay ipaglaban mo? Huwag na huwag nating pababayaan ang Chen Shimei na iyon. Direktor, bakit parang mas galit pa kayo kaysa sa akin? Ako kasi, sa buong buhay ko, pinakaayaw ko ang pagtataksil. Babae man o lalaki. Babae man o lalaki, hindi dapat gawin ang bagay na ito. Ito ay kawalan ng responsibilidad sa isang pamilya. Hindi ko inaasahan na si kasamang Zhang Shuying ay katulad ko rin ang pinagdadaanan. Sige na, hindi ako dapat manatili dito. Siguraduhin mong mag-iingat ka. Kung may problema ka, hanapin mo lang ako. Sige po, Direktor. Aalis na ako. Ang weird, bakit hindi ko makita ang tao? Saan ka ba naghanap? Sa opisina lang ng direktor. Paano siya mapupunta sa opisina ng direktor? Bakit naman hindi? Siya ang direktor. Direktor Zhao Yuchen. Ano ang sinasabi mo? Hindi mo pa alam? Ang asawa mo ang manager ng pabrika ng pagbuburda? Imposible. Alam ko kung gaano kamahal ng manager ang kanyang asawa. Alam ko, pati ang peanut brittle, handa siyang bilhan ito. Paano naman niya hihiwalayan? Manager talaga ang asawa mo, hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Siya ang nag-utos sa iyong sabihin ito, di ba? Gusto niyang gamitin ang pangalan ng manager para bumalik at takutin ako, para umatras ako. Naku, ate, tingnan mo ang sinasabi mo. Hindi alam ni Lolo Zhou na pinuntahan kita. Ibig sabihin, ikaw lang ang nag-iisip niyan, hindi niya pala talaga alam. Hindi ba ito? Para sa ikabubuti ninyong dalawa? Pero hindi pa rin siya pwedeng maging manager. Nagkamali ka sigurado, magkapareho lang siguro ng pangalan. Kapatid ko siya, hindi ko ba malalaman ang kanyang pagkatao? Araw-araw kaming nagkikita ng manager, hindi ko makikilala ang sarili kong asawa. Ate, bakit ka ba ganyan katigas ang ulo? Ayoko na makipag-usap sa iyo, babalik na ako sa dormitoryo. Tutal, hindi naman siya darating. Tigre. Naku, bakit ka nandito? Ginulat mo ako. Saan ka galing kanina? Tumulong ako sa babaeng katrabaho na magbuhat ng TV. Hindi ako bumalik sa opisina. Malapit nang mawala ang asawa mo. Tumutulong ka pa sa iba magbuhat ng TV.
Habulin mo, nandoon ang asawa mo. Anong biro ito? Wala namang tao dito ah. Ikaw kasi, masyado kang late sa pagbalik, kaya umalis na ang tao. Psst, hindi mo ba alam na ang asawa mo dito nagtatrabaho sa pabrikang ito? Anong pinagsasabi mo diyan? Nasa probinsya ang asawa ko. Basta, nasa pabrika ang hipag mo, bakit hindi ka nalang maghanap ng oras? Para linawin? Huwag ka ngang magpatawa. Itong pabrika ng pagbuburda, mayroong daan-daang empleyado. Lahat ay walang asawa. Isa lang ang may asawa. At araw-araw ko siyang nakikita. Paano ko naman hindi makikilala ang asawa ko? Ano ba talaga ang pakay mo ngayon? Inutusan ako ng alagad ng kasal na kumbinsihin kayong dalawa na huwag maghiwalay. Sasabihin ko sa'yo, kailangan maghiwalay kami. Nako, Joe, baka naman may iba ka na talaga sa labas? Ay, masamang dila, ikaw ang may iba sa labas. Nakita ko na nga ang anak ng kalaguyo niya. Kung babalik pa ako, hinihintay ko pa bang tumubo ang damo sa ulo ko? Teka, medyo nalilito ako. Ibig sabihin, ang sitwasyon ngayon ay, kayong mag-asawa, magkapareho kayong nag-iisip na nagtataksil ang isa't isa? Anong ibig mong sabihin na parehong nagtataksil? Ako mismo ang nakakita ng pagtataksil. Si Raulo. Talagang mag-asawa nga kayo, pareho kayong matigas ang ulo, walang pinakikinggan? Mukhang kailangan na lang niyang humingi ng tulong sa nanay niya. Alay, hindi maganda ang balita. Maghihiwalay na si Zhou Yuchen at ang asawa niya? Ano? Itong walang kuwentang nilalang, dadalhin ko si Tongtong para singilin siya. Singilin ang walang kuwentang tatay. Ay, bawal magtagal dito. Bilisan nyo at umalis na kayo. Hindi ako kung sino-sino. May hinahanap ako. Umalis na kayo. Sino ang nakakaalam? Baka nagpapanggap lang kayong may hinahanap para magnakaw sa pabrika? Shoo! Umalis na kayo. Ang anak ko ay nagtatrabaho dito. Papasukin mo ako. Anong nangyayari dito? Ay naku, Report Secretary Lee. Sabi niya may hinahanap siya. Ikaw na ang magbantay. Ako na ang bahala rito. Aling, sino po ang hinahanap nyo? Hinahanap ko si Zhou Yuchen. Hindi ba yun ang pangalan ng factory manager? Ano pong relasyon nyo sa kanya? Ako ang nanay niya. Ah, kayo po pala ang ina niya. Sumunod po kayo sa akin. Sige. Halika. Aling, umupo po muna kayo rito. Ngayon ko po hahanapin ang anak nyo. Sige, salamat sa iyo, binata. Walang anuman. Ma, Tongtong. Bakit kayo naririto? Xu Ying, kami. Ito ang opisina ng factory manager. Hindi kayo pwedeng magstay dito. Tara, dadalhin kita sa dormitoryo. Hindi ko alam. Yung binata kanina, siya ang nagpasok sa akin. Kung ganon, bilisan natin at umalis na tayo. Tara na. May matandang babae kasama ang isang bata. Naghihintay sa iyo sa opisina. Bata? Nasaan siya? Siguro lumabas para maglakad. Hati-hati tayong maghanap sa pabrika. Opo. Ma, bakit mo naisip ang dalhin si Tongtong sa pabrika? Jiang Shuying, nakabalik na si Yu Chen at nagtatrabaho na rin sa embroidery factory. Ang asawa ko nakapangalan ng manager, nagtatrabaho rin sa pabrika. Ang mga mali na ginawa ni Yu Chen, alam ko na lahat. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang makipagdiborsyo siya sa iyo. Ma, napagdesisyonan ko na. Kung sakaling makikipagdiborsyo talaga siya sa akin, hindi ko siya pipigilan. Jiang Shuying, hahayaan mo ba na lumaki si Tongtong sa isang broken family? Sa halip na hayaang lumaki si Tongtong sa isang pamilya na hindi magkasundo ang mga magulang, mas mabuting sa akin na lang siya sumama.
Alam kong nagkasala sa iyo si Yu Chen. Zhang Xiuying. Pwede mo bang pag-isipan ulit? Huwag na kayong magdiborsyo? Ang mga prinsipyo. Imposible ko nang mapatawad. Ma, malinaw na sa akin ang lahat. Mukhang hindi mapapatawad ni Zhang Xiuying si Yu Chen kung hindi muna siya maglalabas ng sama ng loob. Ilang taon siyang umalis, lumaki na ang ulo, pati asawa at anak, hindi na niya gusto. Tutulungan kitang baliin ang mga paa ng aso ni Yu Chen. Zhang Xiuying, tara, hanapin na natin siya ngayon. Naku, nasaan si Tongtong? Nawawala si Tongtong. Hahanapin ko si Papa para ipaghiganti si Mama. Ay, hindi ba ito yung batang kasama ng matandang babae kanina? Tumigil ka. Sino ang nagpapahintulot sa iyo na maglaro dito? Hindi ako naglalaro. Hahanapin ko ang aking ama. Isa pala itong ligaw na bata na walang ama. Ano yan? Magbigay ka ng pera bilang paggalang kay Tio. Wala akong pera. Wala kang pera? Ikaw na maliit na pulubi? Wala ka man lang pera, pero naglakas loob kang maglaro sa pabrika? Inaapi mo ang mga bata. Isusumbong ko kay Mama. Maglakas loob ka pang magsumbong? Tingnan mo kung hindi kita bugbugin hanggang mamatay. Bakit narito ang anak ng mga ngalunya? Isa pa rin siyang bata, hindi pwedeng pabayaan. Tumigil! Anong ginagawa mo? Sino ang nagsabi sa iyo na apihin ang bata? Ang tito kong kidnapper. Anong galing? Puno ng pabrika. Ang batang ito, hindi ko alam kung saan lumabas. Ligaw na bata, palihim na pumasok sa pabrika para maglaro. Nagsisinungaling ka. Hindi ako ligaw na bata. Mayroon akong ama at ina. Bilang isang guwardiya, pinabayaan mo ang iyong tungkulin. Inaapi ang mahihina. Tanggal ka na. Puno ng pabrika, puno ng pabrika, puno ng pabrika. Alam ko na ang aking pagkakamali. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo akong tanggalin. Umalis ka na agad. Kung hindi ka pa umalis, wala kang makukuhang sahod ngayon. Tito kong kidnapper, ang gwapo mo. Bata, bakit ka napadpad dito? Hahanapin ko ang aking ama. Ang mga ngalunya pala ay nasa aking gawaan ng bordado. Hindi ka maaring magalit. Bata pa siya. Tito, nagbebenta ng tao? Mabait ka pa naman. Hindi ako nagbebenta ng tao. Sino ka ba? Ako ang manager ng pabrika na ito. Manager? Nakakakuha ba ng libreng candy ang manager? Wala. Natakot mo ang masamang tao kanina. Talagang magaling ka. Bata, saan ka nang galing? Tito Manager, pwede ka bang maging papa ko? Hindi ba hinahanap mo ang papa mo? Kung magiging papa kita, walang mangangahas mang api kay mama. Kaso, hindi ka gusto ng mama mo. Hindi mo pa nakikita ang mama ko. Paano mo nalaman na hindi kanya gusto? Kung gusto ka niya, bakit pa siya sasama sa iba at magkakaanak ng tulad mo? Hayaan mong dalhin kita kay mama. Bata, wala rito ang mama mo. Nasa Dongjiago siya. Direktor, may nagmamadaling dokumento na kailangan ng pirma mo. Naglaho na lang nang hindi napapansin. Sa tingin mo, saan siya nagpunta? Ma, huwag kang mag-alala. Bata pa si Tongtong. Sa ganitong kaunting oras, hindi siya makakatakbo ng malayo. Pumasok tayo sa loob at tingnan. Tara. Manatili ka lang dito at hintayin ang pamilya mo. Tito Kidnapper, ang sinabi ko kanina, seryoso iyon ha? Alam na ni Tito. Dito ka muna, hintayin ang pamilya niya. Mukhang ang batang ito, hindi anak ng direktor. Mama? Tongtong, bakit ka nandito? Nakakatakot ka, apo. Salamat po sa pag-aalaga sa anak ko, kasama. Walang anuman. Mama, nakita ko ang Tito Kidnapper. Anong klaseng tao ang narito sa pabrika? Tongtong, lumayo ka sa kanya simula ngayon. Naintindihan? Opo. Ma, dalhin mo na muna si Tongtong pauwi. Hindi pinapayagan ng pamilya sa pabrika na ito. Kapag nai-report, mawawalan ka ng trabaho. Pero hindi pa rin naresolba ang problema ni Yu Chen.
Huwag kang mag-alala. Alam kong nasa pabrika siya. Ako mismo ang makikipag-usap sa kanya. Sige na nga, kung gayon aalis muna kami ni Tongtong para hindi maabala ang trabaho mo. Paalam, Mama. Direktor, pinatawag niyo po ba ako? Ngayong weekend, pupunta ako sa ibang probinsya para bumili ng isang batch ng special thread para sa pagbuburda. Ikaw ang pinakamahusay na manggagawa sa pagbuburda sa aming pabrika, tiyak na mas alam mo ang mga teknikal na kaalaman na ito kaysa sa iba. Mag-out of town trip ka kasama ko ngayong weekend. Pero kailangan ko pang umuwi at samahan ang anak ko. Dadalawang kita ng 20 piso ngayong buwan. Sige, pwede na tayong umalis anumang oras. Tingnan mo ang itsura mo na gustong-gusto ang pera. Boss Huang, ikinalulungkot ko po talaga. Pinaghintay ko kayo. Ay, Direktor Joe, ano bang sinasabi mo? Halika, maupo ka. Ay, kayo po ang mauna. Upo. Ay, parang bago itong dalagang ito. Bagong sekretary ba ng Direktor Joe? Hindi po. Kasamang Shuying, siya po ang pinakamahusay na embroiderer sa aming pabrika. Oh. Kaya pala, isang dalagang may gintong kamay. Halika, samahan mo akong uminom. Boss Huang, hindi siya umiinom. Mayroon bang negosasyon na hindi umiinom? Kung ganoon kawalang galang ang Direktor Joe, tingin ko hindi na kailangan pag-usapan ng order na to. Napakabait sa akin ng direktor. Hindi dapat dahil sa akin, mawalan ng order ang pabrika. Ako, kaya kong uminom. Director Huang, iinom ako para sa iyo. Ah, yan ang tamang saloobin. Halika, uminom din ang Direktor Joe. Halika. Direktora Zhao, ang ginseng wine na ito, malakas ang tama. Mamaya, tutulungan ko ang Direktora Zhao na makahanap ng 2 dalaga para makapag-relax ng husto. Hoy, lasing na si Ginoong Shuying. Tara, kukuha ko ng kwarto para makatulog ka. Huwag mo akong hawakan. Nagtatago ka na ngayon? Hindi ba't ang sarap mong uminom kanina? Mukhang masarap ka. Tara na. Lakad, lakad, lakad. Bitawan mo ako, para ito sa pabrika. Nagkukunwari ka. Tara na. Bitawan mo ako. Bitawan mo siya! Ang lakas ng loob mong galawin ang aking tao. Ang lakas ng loob mong saktan ako? Maniwala ka't hindi. Kakanselahin ko ang order. Hindi mo na kailangang kanselahin. Ipapaalam ko bukas sa union para lahat ng pabrika ng pagbuburda ay kanselahin ang kooperasyon sa inyong pabrika. Director Joe, dahil lang sa isang babae, hindi ba masyadong malaki yan? Ang mga hindi gumagalang sa kababaihan, ang mga may masamang pag-uugali, ay hindi karapat-dapat na makipagtulungan sa aming pabrika. Director Joe, huwag mong kanselahin. Nagmamakaawa ako. Huwag mong lubusin ang ginagawa mo. Bibigyan ko kayo ng libreng supply. Ako, si Zhou Yuchen. Sa buhay kong ito, ang pinakaayaw ko ay ang mga tulad ninyong tiwali at suhol. Kasama Shuying, umalis na tayo. Ay, Director Zhao. Dahan-dahan. Paano kung kinansela ni Boss Huang ang order? Hindi lang naman iisa ang aming supplier. Kung hindi pwede ito, iba na lang. Paumanhin, kasalanan ko, at nawalan ang pabrika ng order. Kasama Shuying, kami dapat ang magpasalamat sa iyo. Masama ang pag-uugali ni Boss Huang. Kahit makipagtulungan kami sa kanya, hindi rin magiging maganda ang kahahantungan. Hindi kami makikipagtulungan sa kanya. Ang sakit ng ulo ko. Kasama Shuying, bubuhatin na lang kita?
Kasamang Xu Ying, magpahinga ka na ng maaga. Nasa katabing kwarto lang ako. Tawagin mo ako kung may kailangan ka. Ang init na init ako. Huwag mong hubarin. Anong nangyayari? Ang init ko rin. Dahil ba ito sa alak na ginseng? Ang init na init ako. Bakit ayaw mo akong maghubad? Kasamang Xu Ying? Pareho tayong may pamilya na. Hindi natin pwedeng gawin to. Kasi magiging krimen ng kalaswaan yan. Anong klaseng bagay? Huwag kang gumalaw. Ako ang mag-aayos ng suot mo. Ang init ko. Bawal maghubad. Kapag tumawag ka ng tao, pag dumating sila, mahirap ipaliwanag. Si Xu Ying ay nasa proseso pa ng diborsyo, huwag nating hayaang maapektuhan ito ng nangyayari. Hindi ito po pwede. Kailangan kong makaisip ng paraan. Manager, anong ginagawa niyo? Kamusta? Kasama Xu Ying? Gising ka na ba? May problema ang ginseng wine ngayong gabi. Ang malamig na tubig ay makakatulong sa ating dalawa na kumalma. Ikaw naman ang magbuhos sa akin. Manager, parang hindi naman gumagana ang paraang ito. Bakit nahihilo na naman ako? Ang tuso-tuso talagang boss Wang na iyon. Binigyan niya tayo ng ganitong inumin? Manager, kung ganon, makaisip kayo ng paraan? Ang sakit ng pakiramdam ko. Masama rin ang pakiramdam ko. Mabuti ka naman ba? Huwag kang lumapit ng sobra sa akin. Bakit? May amoy ba ako? Kung ganon, maghuhubad na lang ako kaagad. Bakit ang ganda niya? Hindi ang amoy ng katawan? Ako ngayon. Basta wag tayong lumapit ng ganito, yun lang. Manager, nakaisip ako ng paraan. Anong paraan? Basta't itali lang natin, magiging maayos ang lahat. Ay, ang mga kabataan ngayon, talagang grabe kong maglaro. Pasensya na. Manager, kagabi, Walang nangyari sa ating kagabi. patawad po kung nakagulo ako sa inyo kahapon. Wala. Ako ang nagkulang sa pagpaplano. Hindi ko inasahan na magdadala si Boss Huang ng ganitong klasing alak sa susunod na makikipagkita sa kliyente. Hindi na ako magdadala ng babaeng empleyado. Nga pala, hindi ba sinabi mo noon na makikipagdiborsyo ang asawa mo sa'yo? Ano ang nangyari sa usapan? Hindi ko siya nakita. Baka nag-aalangan siya kaya ayaw niya akong makita. Kayo po, kumusta na kayo at ang misis niyo? Nagtaksil siya at nagkaanak pa sa ibang lalaki. Kailangan kong hiwalayan siya.
Huwag na nating pag-usapan ang aking mga problema. Ano ang plano mo? Sabi ng biyanan ko, nagtatrabaho siya dito sa ating pabrika. Balak kong bumalik sa pabrika at mag-imbestiga mag-isa. Ngunit may daan-daang empleyado sa ating pabrika? Saan ka magsisimula sa paghahanap? Kung gayon, mayroon po ba kayong maisusuggest, manager? Tutulungan kitang hanapin ang listahan ng mga empleyado. Salamat, manager. Ang bait ng manager, talagang bulag ang misis niya. Napakabuti ni Xiao Ying. Talagang bulag ang kanyang walang kwentang asawa. Direktor, narito po ang lahat ng listahan sa pabrika. Salamat. Bakit hindi mo hayaang tulungan ka ni Sekretarya Lee? Sa dami nito, ikaw lang mag-isa? Makakaya mo bang hanapin lahat? Hindi na kailangan ng tulong mo. Ako na lang ang hahanap. Sige, kung may kailangan ka, tawagin mo lang siya. Nahanap mo na? Wala. Sekretarya Lee. Opo, Kumpleto na ba lahat dito? kumpleto na po. Kung gayon, bakit wala? Narinig ko lang din sa biyanan ko, pero hindi ko pa nakikita. Posible kaya na siya ay wala na sa pabrikang ito. Posible rin? Sekretarya Lee, dalhin mo rin ang listahan ng mga empleyadong nag-resign. Sige po. Huwag kang mag-alala. Ang kapatid niya at ang biyanan niya ay nagsabing nasa pabrika siya. Bakit hindi siya makita? Wala pa rin. Direktor, maging ang pangalan ng guwardiya sa gate ay kasama na rito. Ginang Xiao Ying, ano ang pangalan ng asawa mo? Gusto mo bang tulungan kitang magtanong? Ang pangalan niya ay Zhao Yuchen. Ano? Zhou Yuchen din ang pangalan ko. Magkapangalan kami ng asawa mo? At magkapangalan naman ang asawa ko sa iyo? Napakanilalangit ng mundo. Oo nga. Baka nagkamali lang ang biyanan ko. Tatanungin ko siya pag may oras ako. Mabuti. Kung wala nang kailangan ang manager, bababa na ako sa dorm. Lee Secretary, pakisundo ang asawa ko. Kakausapin ko siya tungkol sa diborsyo. Sige po, manager. Anong pangalan ng madam? Zhang Xiaoying. Yung manggagawa kanina, Zhang Shuying din ang pangalan. Hindi siya, nasa probinsya ang asawa ko. Pero napakaraming tao na magkapareho ng pangalan. Hindi ko alam kung sino ang madam. May naibigay ka ba sa kanya? Na palatandaan? Noon ay binigyan ko siya ng isang gintong pulseras. Iyon ang aming mana sa pamilya. Gamit ang pulseras na ito, mahahanap mo siya. Sige po, manager. Susuunduin ko kaagad ang madam. Kakaiba? Si Zhang Siyuying ay may gintong jade na pulseras din? Kailangan ko siyang tanungin. Xiaoying, gumising ka. May itatanong ako sa iyo. Ano po? Anong nangyari? Narinig ko. Nagpakasal ka? Bakit hindi ko pa nakita ang asawa mo? Huwag ka nang magtaka. Ako rin ay hindi pa nakakita. Anong nangyari? Kakakasal lang namin. Umalis siya agad patungong timog para magtrabaho. 5 taon na walang balita. Kung ganon, bumalik na ba siya? Bumalik na. Pero pagbalik pa lang niya, nagpadala na siya ng mensahe. Sinasabing gusto niya akong hiwalayan. Ganon ba? Ano ang pangalan niya? Kapag sinabi ko, sana hindi ka tatawa. Kapareho niya ang pangalan ng aming factory manager. Siya rin si Zhou Yuchen. Ang tanga, sariling asawa nasa harap, hindi makilala. Tamang-tama at napalitan ko ang pagkakakilanlan mo. Anong nangyari? Bakit mo tinatanong yan? May problema ba? Wala naman. Sige, matulog ka na ulit. Xiaoying,
Pasok! Kumusta? Naihatid na ba ang tao? Manager, hindi ko naabutan ng ginang. Sabi ng matandang ginang. Nasa pabrika daw nagtatrabaho ang ginang. Paano nangyari? Si Shuying nga ba talaga? Pero noong nasaktan siya, hindi ko nakita ang pulsera sa kamay niya. Manager, ang bago kong disenyo ng burda. Tingnan niyo po. Manager, ang pulseras na ito. Hindi ba ito ang pulseras ko? Sir Factory Manager, itong pulseras ay bigay sa akin ng asawa ko na pamana. Hindi ko ito ninakaw. Sino ang asawa mo? Huwag po sana kayong tatawa kapag sinabi ko, ang asawa ko po ay kapangalan niyo Sir Factory Manager. Pero, hindi ko pa siya nakikita. Nakatira ka sa Donggo Village? Sir Factory Manager, paano niyo po nalaman? Ako ang asawa mo. Paano mangyayari? Sabihin mo, ano ang gusto mo para makipaghiwalay? Ayoko makipaghiwalay. Sa wakas ay nakakuha ako ng isang factory manager. Paano ako makikipaghiwalay? Nagkaanak ka na nga sa ibang lalaki. Ano pa ang pinagkakaguluhan mo diyan? Hindi ko inakala, si Jiang Shuying pala, ay napakamalandi. Talaga nga palang minamaliit ko siya. Hindi ako kailanman nagtaksil. Naghihintay lang akong bumalik ka, para magkaroon tayo ng magandang buhay. Paano mo ipapaliwanag ang tungkol sa bata? Wala akong anak na ginagawang props. Ipagkaila na lang lahat. Siguro, yung anak ng kapitbahay, naglaro sa bahay, nagkamali ka lang, palagi kitang hinihintay, paano mo ako mapagkakamalan? Nagsisisi ako na nangako akong bibigyan siya ng magandang buhay. Paano ko naman siya sinaktan agad sa unang pagkikita? Patawad? Mukhang ako ang nagkamali. Hindi tayo maghihiwalay. Binabati ko po ang factory manager at ang asawa niya sa muling pagtatagpo. Xiuyin. Ay, hindi, madam. Komportable ka ba? Pakitandaan niyo po ang kabutihan ko. Madali lang yan. Xiuyin, nakita mo ba ang pulseras ko? Anong bracelet? Hindi ko naman nakita. Kanina natutulog ako. Ginising mo para kausapin. Pagkagising ko nawala na ang bracelet ko. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig mong sabihin? Kuninakaw ko ang bracelet mo? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ngayon, iniimbento mo na. Nagnakaw ng bracelet mo ang asawa ng factory manager? Asawa? Paano nangyari na pagising ko, naging asawa na siya ng factory manager? Ngayon lang nagkita ang factory manager at ang kanyang asawa at gumawa ka na agad ng gulo. Gusto ng asawa ng manager kung ano ang wala sa kanya. Kailangan pa niyang nakawin ang sirang gamit mo? Ikaw na taga-probinsya at ang asawa ng manager. Magkaiba talaga ang kapalaran niyo. Ginang, ito ang aking naipong sugar tickets. Alam kong mahilig kayo sa matatamis. Lahat para sa inyo. Ginang, ito ang radio na binili ko. Pwede mong pakinggan ang paborito mong mga kanta ni Teresa Teng. Ay naku, sige. Kung sino ang pinakamahal ang regalo, siya ang magiging team leader ng workshop. Xiuyin? Ginang, ang factory manager ay pinakaiinisan ang katiwalian. Ang ginagawa ninyo ay nakakasira sa kanyang reputasyon at hindi makakatulong sa pag-unlad ng pabrika. Ikaw na isang mababang uri ng manggagawa. Anong karapatan mong pagsabihan ako? Ikaw ba ang asawa ng factory manager? O ako ang asawa ng factory manager? Agad na ide-demote? Sa workshop? Bilang ordinaryong manggagawa? Hindi. Masipag ako sa trabaho, bakit ako ide-demote? Kung ano ang sabihin ng ginang, iyon ang masusunod. Bumubuwelta ka pa. Naniniwala akong patas ang paghawak ng direktor sa bagay na ito. Pupuntahan ko siya para pag-usapan. Ay. Ano ang ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako. Ngayon, kung hindi kita bibigyan ng sapat na aral, hindi mo malalaman kung sino ang asawa ng direktor. Yu Chen. Ikaw bilang asawa ng factory manager? Hindi ka nagpakita ng magandang halimbawa, hindi ka nagtrabaho ng maayos. Sa halip, ikaw pa ang unang-unang tumatanggap ng suhol at nang aapi ng mga manggagawang babae. Wala akong ginawa. Sila mismo ang nagbigay niyan. Oo nga po, manager. Hindi kasalanan ng ginang, kami mismo ang nagbigay. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung bakit kayo nagbibigay ng mga bagay. Ano ang nasa isip ninyo? Sasabihin ko sa inyo, ang aming pabrika ng burda, hindi kailanman nagkaroon ng promosyon sa pamamagitan ng suhol. Yu Chen, gusto lang nila akong pakisamahan. Hindi naman ganoon kasama gaya ng sinasabi mo.
Kung hindi mo kayang manatili sa iyong lugar, umuwi na lang, huwag ka nang magtagal sa pabrika. Teka. Ibabalik ko na sa kanila ngayon. Kunin ninyo. Kasama Zhang Shuying ay may mabuting kalooban at nagtuturo pa sa mga kasamahan na magpalaganap ng kabutihan. Iaangat ko siya bilang supervisor ng workshop. Salamat po, manager. Ano? Nakakainis. Siya pa ang naging supervisor. At ikaw naman, halos saktan mo siya kanina. Mag-sorry ka agad sa kanya. Ayoko. Ako pa rin ang asawa ng factory manager. Anong karapatan niya para hilingin akong mag-sorry? Alam mo pa rin palang asawa ka ng factory manager? Bakit ka nangahasmang api ng mga babaeng manggagawa? Mag-sorry ka. Naku po, malapit nang matuklasan ang bracelet. Daan. Bitawan mo ako. Paumanhin. Ayos lang. Naniniwala akong kayo. Madaling naloko. Sige na, umalis na kayong lahat. Bumalik na sa trabaho. Lahat ito dahil sa kanya? Kung hindi, ang posisyon ng foreman sa workshop, matagal ko na sanang ibinigay sa inyo. Si Zhang Shuying ay mukhang inosente. Ngunit sa totoo ay napakaraming alam. Gagawin ko ang lahat para paalisin siya sa pabrika ng burda. Ma'am, nakuha niyo na ang gusto ninyo. Lintik ka, Zhang Shuying. Nangahas ka pang magnakaw ng mga burda sa bodega. Ano ang sinasabi mo? Hindi ako nagnanakaw at hindi ako pumunta sa bodega. Ito ang kami at si ma'am. Sa ilalim ng unan sa iyong dormitoryo, personal na nakuha. Ang mga taga-bukid ay may maruming kamay. Ma'am, dapat kayong magdesisyon. Tanggalin ang lahat ng taga-bukid sa pabrika. Sobrang tinulungan siya ni Zhou Yuchen. Mas ligtas kung siya mismo ang kusa na pumirma at umalis. Alinman, mag-resign ka o kaya itataboy ka ng pabrika. Paano pumili? Sa tingin ko, hindi na ako kailangang magpaalala, tama? Hindi ako nagnanakaw. Bakit ako kailangang umalis? Sinabi naming lahat na nagnakaw ka, kaya nagnakaw ka. Hawakan siya, papirmahin mo siya. Ano ito? Bitawan. Iyan ay paggawa ng walang batayang akusasyon. Zhang Shuying, ang buong pabrika na ito ay akin. At bilang asawa ng may-ari ng pabrika, alam ko ang iyong tunay na ugali. Nasa harapan mo na ang ebidensya. Ayaw mo pa ring umamin? Maliban kung mapapatunayan mong hindi mo ito ninakaw, kung hindi, lumuhod ka at humingi ng tawad sa ginang. Hindi sapat ang pagluhod at paghingi lang ng tawad. Dapat iparating ito sa buong pabrika. Para malaman ng lahat, si Zhang Shuying ay isang magnanakaw. Sa ganoong paraan, mapapahiya ka at masisira ay ang sarili mo. May tao sa bodega. May bantay ng 24 na oras. Kung ako talaga ang nagnakaw, tiyak na nakita ako ng tagapamahala. Kung gayon, hanapin ang tagapamahala para magharap. Mabuti na lang at nakipag-usap na ako sa tagapamahala. Hindi ko siya kinakatakutang ituro ako. Ginang! Si Ginang ay nakikialam na naman kay Zhang Shuying. Nandito na ang tagapamahala. Kasama, sabi nila ninakawan ko ang bodega. Sabihin mo, nakita mo ba ako? Mukha kang ang pamilyar sa akin. Ngayong mga nakaraang gabi, hindi ka ba palaging malapit sa bodega? Hindi ako. Zhang Shuying, ano pa ang sasabihin mo? Malinaw na ikaw ang nagnakaw, ayaw mo pang umamin. Mga tao, bilisan ninyo at paalisin siya. Ang ating pabrika, ayaw nang magnanakaw. Alis! Bilisan mo! Tigil! Anong ginagawa ninyo? Yuchen, si Zhang Shuying nagnanakaw ng mga burdang produkto ng pabrika. Kung hindi ko pa nahuli agad, ubos na sana niya ang buong bodega. May nagnakaw, bakit hindi ako sinabihan ng administrador? Kailangan mo pa bang magdala ng mga tao para hulihin ang magnanakaw? Gusto ko lang namang bawasan ang bigat ng trabaho mo. At makatulong sa pabrika, hindi ba? Tagapamahala, hindi po ako nagnakaw. Sila ang naninira sa akin. Nahuli na ang mga ebidensiya sa loob ng unan mo. Ayaw mo pa ring umamin? Naniniwala akong hindi nagnakaw si Zhang Shuying. Bukod pa riyan, may malinaw na patakaran sa pabrika na nagsasabing kung may magnanakaw,
Ang administrador ang dapat agad na mag-ulat sa tagapamahala. Kung ganito pinabayaan ng administrador ang tungkulin, tanggalin na siya at imbestigahan ng buo ang insidenteng ito. Hindi ka panipaniwala na lubos siyang nagtitiwala kay Zhang Shuying. Tagapamahala, huwag mo po akong tanggalin. Palagi po akong masipag at maingat sa trabaho. Hindi pa ako nagkamali kailanman. Bakit may nakapagnakaw ng mga gamit ng pabrika? Wala pong nakaw. Kasi ano ba talaga ang dahilan? Kung hindi ka pa magsasalita, lumayas ka sa pabrika. ang asawa niyo po ang nag-utos sa akin na gawin ito. Kinuha niya sa akin ang mga burda at ipinakilala ang babaeng ito bilang magnanakaw. Kalokohan. Kailan ko ginawa ang ganyang bagay? Tagapamahala, nasabi ko na po ang lahat. Pakiusap, huwag niyo po akong tanggalin. Dahil ba may kinalaman sa akin ang isang tao sa pabrika, binibigyan mo agad ng espesyal na luwag? Bumalik ka at magsulat ka ng 10,000 salita na pagninilay. Ay, salamat po, tagapamahala. Salamat po talaga. At ikaw, suspindido ka muna habang nagmumuni-muni. Umuwi ka at pag-isipan ng mabuti kung anong kalokohan ang nagawa mo. Hindi ako. Kung ayaw mong maging asawa ng factory manager, palitan na lang kita ng iba. Hindi ka pa ganoon kahalaga para hindi mapalitan. Siguradong may gusto siya kay Zhang Shuying. Kung hindi ko siya mapapaalis, malalantad ang pagpapalit ko sa kanya. Si Zhang Shuying ng baryo namin, ang kanyang asawa, matagal nang umalis at hindi na bumalik. At nandoon pa rin, nagtatayo ng arko ng kalinisan. Sa likod ng mga eksena, hindi ko alam kung ilang lalaki na ang hinanap. Ang sinasabi mo ay si Zhang Shuying mula sa Donggo Village? Bakit? Kilala mo? Ako? May paraan para makasama mo siya sa kama. Gusto mo ba? Teka, gusto ko. Noon, hindi ko siya nakuha. Ang puso ko ay talagang naiisip siya. Kung gayon, pumunta ka muna sa restaurant at mag-reserve ng private room. Tatawagin ko siya rito. Sige. Halika, pasok. Kung humihingi lang ng tawad, hindi na kailangan pang pumunta sa ganito kagandang restaurant. Ay naku, mali ako sa nangyari dati. Kung hindi kita pakakainin ng masarap, hindi ako mapapakali. Halika. Bilang paumanhin, iinom ako ng 3 baso ngayon. Sana, mapatawad mo ako sa mga ginawa ko dati, na kalokohan. Halika. Ginang, sa pagitan natin, huwag na nating pag-usapan ang pagpaparusa sa sarili. Wala namang malaking problema. Magiging maayos lang ang lahat kung pag-uusapan. Hindi maaari. Ang alak na ito, kailangan kong inumin. Aba, Ginang, huwag kang uminom mag-isa. Sasamahan kita. Nako, matagal na talagang walang kasama akong uminom. Ngayon, uminom tayo hanggang gusto natin. Halika. Halika, isa pa nga. Mukhang umepekto na ang gamot, ah. Ano po ang sinabi nyo? Hahaha. Noong una, nagpapanggap na matino para hindi mahawakan. Ngayon, hindi ba't nasa kamay ko pa rin? Anong nangyayari dito? Bakit siya nandito? Ay, Zhang Shuying. Dati, binigyan kita ng pagkakataon para umalis sa pabrika. Pero hindi ka magaling. Kaya kinailangan kong gumamit ng kaunting paraan para lang masira ang iyong reputasyon. Dali. Hayaan mong matikman ko ang lasa ng maliit na biyudang ito. Hindi na ako makapaghintay. Gusto mong tumakas? Wala kang takas. Bitawan mo ako. Tulong. Hawakan siya? Ngayon sisiguraduhin kong matutuloy ko ito sa kanya. May tao diyan. Tatayo ka? Bilisan mo ang pagtanggal. Hindi na namin siya mahawakan. Tigil. Ay, Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas? Para hawakan siya? sino ka ba talaga? Para sirain ang plano ko? Ngayon, ipapaalam ko sa iyo kung sino ako. Palihim Lee. Dalhin siya sa kulungan. Opo. Ano ang karapatan ninyong arestuhin ako? Wala pa akong ginagawa. Nakagawa ka na ng krimen? At ang pagkulong sa iyo ay isang tiyak na resulta. Buesit, niloloko mo ba ako? Arestuhin siya. Kasama rin siya. Bakit hindi ninyo siya inaaresto? Zhou Yuchen, hindi ganoon. Siya. Si Zhang Shuying ay nakikisama sa kanya. Nasa akin ang ebidensya. Binibintang nila ako. Naniniwala ako sa iyo. Nagsisinungaling siya. Sa aming nayon, siya ay isang immoral na babae. Nangangahas ka pa bang magpakalat ng chismis? Kung hindi nakita ng security guard na sa pilitan mong hinila palabas si kasamang Shuying, hindi ako makapaniwala na nangahas kang traidorin ang iyong kasamahan. Kusa niya iyon. Matagal na siyang nakikisama sa lalaking iyon. Hindi. Matagal na akong ginugulo ng lalaking iyon. Wala akong ideya na naririto pa siya. Ikaw na masamang babae. Hindi ko akalain na ganyan ka pala kasama ang pag-uugali. Maghiwalay tayo.
Zhou Yuchen, mali ako. Pakiusap, huwag mo akong diborsyohin. Ito ay personal na bagay ng direktor ng pabrika. Mas mabuti kung wala ako rito. Direktor, salamat sa pagsagip sa akin. Siguro babalik na lang muna ako sa pabrika. Kalihimli, ihatid pabalik sa pabrika. Sige po. Yuchen, kung hindi mo gusto ang ganito ako, pwede akong magbago. Kagagaling lang natin sa muling pagkikita. Makikipagdiborsyo ka na agad sa akin? Sasabihin ko sa iyo, ang kasal na ito, dapat tapusin. Kailangan bang ganoon ka kalupit? Ikaw ang laging walang puso. Hindi ko akalaing ganoon ka pala, malisyoso. Mahal mo ba ang babaeng iyon? Hindi ka pa rin nagsisisi. Ako at si Kasama Zhang ay malinis ang intensyon. Huwag mo nang pagbintangan. Kung hindi ko makukuha ang posisyon ng ginang ng direktor, kukunin ko na lang ang pera at magpapakasaya sa aking buhay. Sige, hiwalayan mo ako, pero gusto ko ang kalahati ng iyong ari-arian. Kalahati ng ari-arian? Gusto mo bang malugi ang pabrika ng burda ko? Wala akong pakialam. Gusto ko ang kalahati ng iyong ari-arian. Sige, pag-iisipan ko, tatawagan kita. Huwag na tayong mag-ugnayan pa. Zhang Shuying, may tawag. Darating na. Si Yuchen ang tumawag. Tawag para makipagdiborsyo. Hindi dapat makuha ni Zhang Shuying iyon. Tawag ito ng asawa ko, sasagutin ko. Ah, madam. Nandoon po ang opisina ng factory director. Hindi naman siya ganoon kaabala para tawagan ka pa sa 2 hakbang lang. Hello? Ako si Zhou Yuchen. Kinausap kita para bukas ng hapon, bumalik sa bayan para mag-asikaso ng diborsyo. Bukas ng hapon na agad? Hindi ba natin kailangan magkita muna para mag-usap? Hindi na kailangan. Sa mga nakaraang araw, ako, malinaw na ang aking isip. Hindi ba masyadong biglaan? Hindi ba dapat tayo magpaalam muna kay nanay? Sabihin na lang natin kapag nagkita bukas, hindi pa huli. Lahat ng kondisyon mo ay papayag ako. Mga kondisyon ko. Anong kondisyon ang sinabi ko? Nagpapanggap pa rin? Playboy, sa unang tawag pa lang, idiniborsyo na agad ako. Sige na, mas maaga ang diborsyo, mas maaga ang kapayapaan. Kapag nagkita sila, mababigo ang plano ko. Paano ko papalitan si Zhang Shuying? Hindi ba si Zhang Shuying iyon? Kasama Shuying, anong ginagawa mo rito? Direktor, plano kong umuwi sa probinsya. Pero nakapag-leave na ako. Sumakay ka, uuwi rin ako, ihahatid kita. Salamat po, Direktor. Direktor, meron po ba kayong importanteng pupuntahan pag-uwi ninyo? Uuwi ako para makipagdiborsyo sa asawa ko. Nagkataon naman, ako rin. Nakipag-usap ka na sa asawa mo? Kahit kailan, maghihiwalay din kami. Hindi ko inakala na siya ang tumawag sa akin. Ang unang tawag niya ay tungkol sa diborsyo. Ang ganitong klase ng tao, mas mainam na hiwalayan na agad. Kung patatagalin, hindi rin maganda para sa sarili mo. Ikaw naman, Direktor. Hindi ako makikisama sa isang taong may problema sa ugali. Ang direktor na ganoong kagalang-galang at ang misis niya ay hindi talaga bagay. May plano ka ba pagkatapos ng diborsyo mo? Plano kong gumawa ng sarili kong tagumpay. Ngayon ko lang naintindihan, hindi lang dapat umasa ang babae sa lalaki. Dati masyado ko siyang pinapahalagahan. Kasama si Ying? Ang galing ng pag-iisip mo. Suportado kita. Kung gayon, binabati ko rin ang direktor ng magandang kinabukasan. Gusto mong magdiborsyo? Hindi yan madali. Ginoong Xiuying? Ginoong Xiuying? Nasaan si Ginoong Xiuying? Sir, huwag kang masyadong emosyonal. Kakagaling mo lang sa operasyon. Kailangan mo ng pahinga. Yung kasama kong babae? Ano nangyari sa kanya? Maayos ba siya? Huwag kang mag-alala. Mas maganda ang kalagayan niya kaysa sayo. Manager, gising ka na. Bakit hindi ka pa nagpapahinga ng maayos? Bakit ka pa nandito? Huwag kang mag-alala. Ayos lang. Ang sweet ninyong mag-asawa, noong nabangga kayo. Pinrotektahan ng asawang lalaki ang asawang babae, tapos yung asawang babae. Nagbabantay sa kama ng asawa niya para pakainin ng tubig, takot na baka mauhaw ang kanyang asawa. Nurse, nagkamali ka ng akala. Bakit ako magkakamali? Hindi mo kasi nakita. Kanina pagising niya, kung gaano siya nag-alala nang hindi kanya makita. Ang bait sa akin ni manager. Sana nga siya na lang ang asawa ko. Sayang lang, nurse. Nagkamali ka talaga. Siya ang aking boss. Oo, siya ang empleyado ko. Sige, dapat na yatang baguhin ang tawagan niyo. Ngayon lang ako nakakita ng mag-asawang ganyan na parang nahihiya pa. Sige na, magpahinga kayo ng maayos. Tawagin niyo ako kung may kailangan kayo. Zhou Yuchen,
Nahuli kita, hindi ba? Sasabihin mo pa ba na hindi ka nagtataksil sa isip? Madam, talagang nagkakamali po kayo. Ang nurse po ang nagkamali sa pagkakaintindi sa relasyon namin. Zhang Xiuying, naaalala ko, hindi ka pa divorced, hindi ba? Hindi ko inakala. Hindi ka lang nakikisawsaw, kundi may hilig ka ring magtaksil. Maging magalang ka sa pananalita mo. Hindi kami ganoon gaya ng iniisip mo. Ano ba ang iniisip ko? Kayong dalawa ang naaksidente ng magkasama sa kotse. Lahat ng tao sa pabrika ay alam na sabay kayong dinala sa ospital. Ako ba ang nag-iisip niyan? Zhang Xiuyin, pwede bang linisin mo ang pananalita mo? Kung ang pagliligtas ng buhay ay maituturing na pangingit ng asawa, sino pa ang gustong magligtas ng buhay? Madam, talagang nagkakamali po kayo. Lubos po akong nagpapasalamat sa tagapamahala sa pagliligtas ng aking buhay. Ngunit wala po talagang anumang namamagitan sa amin ng tagapamahala. Tagapamahala? Nagsaliksik na po ako tungkol sa salarin. Sino ang salarin? Nahanap na ba? Biglang dumating ang sasakyan, matapos bumangga ay umalis agad, at walang nakasaksi. Mahirap nang mahuli ang salarin. Buti na lang walang nakakita sa akin. Kailangan kong mag-isip ng paraan para paalisin na sila agad. Kung hindi ay mabubunyag ang lahat. Ay naku, tama na. Bilisan ninyo. Umalis na kayo. Huwag ninyong gambalain si Yuchen sa kanyang pagpapahinga. Ang sarili kong asawa. Ako mismo ang bahala. Alis. Alis. Ay naku, Zhang Xiuying. Bakit mo ako tinulak? Wala akong ginawa. Madam, tumayo po kayo agad. Ikaw mismo ang umupo. Huwag mong sisihin si kasamang Zhang. Umalis ka na. Huwag kang magpakita ulit sa akin. Buti na lang, dahil sa pulseras na ito na masyadong malaki, hindi ko talaga maisuot. Ngayong ganito na ang sitwasyon, bago tayo magdiborsyo, pirmahan mo ang kasunduan sa paglilipat ng ari-arian na ito, pirmahan mo na. Paglabas ko ng ospital ay magpapatatak na ako. Tayo na sa Civil Affairs Bureau para magdiborsyo. Bakit nandito na naman tayo? Pinuntahan namin dito ang nanay at tatay. Ano ang nangyayari? Kasamang, tulong po. Hinahanap ko si Zhang Xiuying. May dalawang Zhang Xiuying sa pabrika namin. Sino sa kanila ang hinahanap mo? Ang asawa niya ay si Zhao Yuchen. Nagtatrabaho rin dito sa pabrika. Ah, kaya pala ang asawa ng factory manager ang hinahanap. Maghintay kayo. Tatawagin ko agad sila para sa inyo. Sila ang naghahanap sa iyo. Naku, dumating na ang nanay ni Zhang Xiuying at ang bata. Kasamang, nagkamali po kayo, di ba? Hindi ito ang manugang ko. Ang hinahanap nyo, hindi ba ang asawa ng factory manager? Ang manugang ko, ordinaryong manggagawa lang. Ito. Ang pulseras na pamana ng pamilya Zhou, bakit nasa kamay mo? Ay naku, ikaw pala inang. Itong pulseras ay hiniram ko lang kay Xiuying para paglaruan. Paanong papahiramin ni Xiuying ang napakareserbadong bagay na yan sa kung sino-sino lang? Magkapatid kami ni Xiuying, kaya syempre papahiramin niya ako. Talaga? Bakit hindi man lang nabanggit ni Xiuyong sa akin? Makuha ko muna ang kasunduan. Hindi niya dapat malaman ang sikreto ko, inang. Huwag na nating pag-usapan yan. Hinahanap niyo po ba si Xiuying? Ihahatid ko na po kayo. Sige, sige. Nasa loob lang po si Xiuying. Bilisan niyo na po at pumasok. Mama! Walang tao rito. Binibini, naligaw ka ata? Lola! Ikaw na masamang babae. Hanggat hindi ko pa nakukuha ang ari-arian ni Zhao Yuchen, manatili kayong dalawa rito. Ate Zhang Xiuying, hinahanap ka ng nanay mo kanina, kasama ang bata. Nakita mo ba sila? Ano? Wala naman po. Nasaan sila? Dinala sila ng asawa ng manager. Sabi niya ay, hahanapin ka raw. Hindi mo ba sila nakita? May problema kami ng asawa ng manager. Baka saktan niya ang lola at si Tongtong. Sige, salamat, kasama. Pupunta muna ako doon para tingnan. Tongtong! Tongtong! Tongtong. Kasama Xiuying? Bakit ka nandito? Manager. Nawawala ang lola at ang anak ko. Galing sila sa probinsya para hanapin ako. Pero narinig ko sa security na dinala sila ng asawa ng manager. Ang babaeng ito. Ang dami niyang ginagawang gulo. Manager, ano po ang gagawin ngayon? Kasama Xiuying, huwag kang mag-alala. Kung nagawa niyang saktan ang mga mahal mo sa buhay, tutulungan kitang makamit ang hustisya. Ang manager ay napakabait na tao. Salamat, manager. Tongtong. Tongtong! Tongtong. Ito ang kahoy na espada ni Tongtong. Ang kahoy na espadang ito. Bakit pamilyar? Hindi ba ito ang kahoy na espada ng anak ng manloloko? Sigurado ka ba? Ano ba talaga itong nangyayari? Oo, sigurado ako.
Ito ang binalatan ko mismo para kay Tongtong. Siguradong malapit lang siya dito. Pupunta ako doon para tignan. Hindi pwede. Iyon ay dating pabrika. Masyadong mapanganib kung ikaw lang mag-isa. Tatawagin ko ang security office. Sabay-sabay tayong maghanap. Sige. Tungtong, anong nangyari sa'yo? Lola, ang sakit ng ulo ko. Sinira niyo ang plano ko. Ang hagupitin ko kayo ng pamalo. Magaan pa iyon. Sino ka? At bakit mo kami kinidnap? Matanda. Ang anak mo, inakala akong asawa niya. Ninanakaw mo ang pulseras ni Xu Ying at niloloko si Yu Chen. Hindi ko inakala na kahit matanda ka na, matalas pa rin ang isip mo. Matalino ka. Kung ninakaw mo na ang pulseras at kinikidnap mo pa kami ng apo ko, ano ang gusto mo? Siyempre, pera ang gusto ko. Nakuha mo na ang pulseras at mabebenta mo ito ng mahal. Bakit kailangan mo pang manakit? Matandang hukluban, magkano lang ba ang isang pulseras na iyan? Ang gusto ko ay ang kay Zhou Yuchen, kalahati ng kanyang kayamanan. Ang anak ko ay isang ordinaryong manggagawa lang, walang gaanong pera. Ang anak mo ay ang manager ng pabrika. Marami siyang pera. Ano? Kung gayon, pakawalan mo kami. Bibigyan ka ng pera ng anak ko. Bakit ko naman kayo pakakawalan? Papatayin ko kayo upang walang sinuman ang makakaalam ng aking tunay na pagkatao. Tanging mga patay lamang ang makakapagtago ng sikreto. Lola, ikaw ay masamang babae. Huwag mong apihin ang lola ko. Maliit na paslit, huwag kang magmadali. Pagkatapos kong patayin ang lola mo, susunod ka na. Tigil! Tigil! Dakpin ninyo siya. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Manugang. Ma? Paano ka na parito? Kasama ganing, Zhang Xuying. Paano naging nanay ko ang biyenan mo? Sabi mo nanay mo ang biyenan? Ay naku, napakabobo mo. Papatayin mo ako sa inis. Ma, bakit mo ako sinisigawan? Hindi mo nakilala ang sarili mong asawa. Hinayaan mo pa ang masamang babaeng ito na magsamantala. Ang ibig mong sabihin, si Zhang Xuying, ang aking asawa? Hindi mo pa nga siya nakikita. Gusto mo nang makipagdiborsyo sa kanya. At ang tagal pa ng gulo. Sobra na talaga ako sa iyo. So, si Tito na kidnapper pala ang tatay ko. Ang galing! Hindi. Ma, hindi ka ba nagkakamali? Siya ang manager ng aming pabriko ng pagbuburda. Ay nako, magkakamali ba ako ng pagkakakilala sa sarili kong anak? Pero hawak niya ang aking pulseras na pamanang pamilya. Ninanakaw. Ang pulseras ni Zhang Xuying ay ninakaw niya. Ninakaw pala niya ang pulseras ko. Kaya pala hindi ko mahanap. Kung gayon, ako pala ang patuloy na nagkakamali ng asawa. Tongtong, halika. Bumati ka kay Papa. Papa? Aba, Manager, ano ang gagawin sa babaeng ito? kung sino mang magtatangka na saktan ng aking pamilya, ikulong niyo siya. Huwag na siyang palabasin habang buhay. Opo. Zhang Xiaoying, kasalanan mo. Dahil sa iyo, wala na akong natira. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagsisisi. Umabot ka sa puntong ito, kasalanan mo. Pag nanakaw ng hindi sa iyo, dapat inisip mo na walang magandang kahahantungan. Dalhin. Opo. Sandali. Ginang Xuying, patawad, kasalanan ko. Ayos lang. Hindi ko rin naman naisip na ang aking asawa ay magiging tagapamahala ng pabrika. Pero bakit pagdating mo pa lang, gusto mo nang maghiwalay? Bumalik ako sa aming bayan, napagkamalan kong ikaw ang ibang babae. Kaya akala ko ay niloko mo ako. Sila ang aking mga kaibigan. Madalas nila akong tulungan sa tuwing may kailangan ako sa pag-aalaga kay Tongtong. Ganoon pala, alam mo ang nangyari, galit na galit ka siguro sa akin? Noon, galit talaga ako sa iyo. Pero ngayon ay nakaraan na ang lahat. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, marami kang pinagdaanan, di ba? Ayos lang. Basta ang resulta ay maganda, ayos lang ang lahat. Xuying, ilang taon kang nag-alaga sa aming pamilya.
Salamat sa iyong pagod. Salamat sa iyo. Napakabuti, sa wakas nagkaisa na ang aming pamilya. Honey, ano na naman ang ginagawa mo? Tingnan mo, nag-aaral ako ng bagong embroidery piece. Factory manager's wife ka na? Ang mga bagay na ito, ipaubaya mo na sa iba. Dahil factory manager's wife ako, kaya mas malaki ang responsibilidad ko kaysa sa iba. Uy, ang kamalayan ng factory manager's wife, ang taas naman talaga. Kung gayon, mukhang ako na factory manager ay dapat nang magretiro? Ay, hindi pwede yan. Mas malaki ang kakayahan, mas malaki ang responsibilidad. Ang embroidery na ito ay isang mahalagang ari-arian na ipinamana sa atin ng ating mga ninuno. Bilang factory manager, hindi mo ba ito dapat paunlarin? Para makita ng lahat ng dayuhan? Tama ka, honey. Ako, bilang factory manager, ay may mahabang landas na tatahakin. Hahaha, Yu-chen! Shu-ying, wag na kayong masyadong mag-abala, kakain na. Mama, Si Yu-ying? Anong nangyari, Yu-ying? Hindi ba ang pagkain ngayon ay hindi mo gusto? Si Yu-ying, Mama. sasama ako sa iyo sa ospital. Huwag kang mag-alala. Sa reaksyon niya, malamang nabuntis siya. Si Tongtong ay magiging ate na.